Kape tayo, ka-coffee. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Grabe mga pangyayari ha. Yung kaso ni Joel Villanueva, secretly na-dismiss na pala dyan sa ombudsman. Grabe talaga oh. Talaga nga naman oh, panahon ni Digong oh. Magic! Wala tayong kaalam-alam. We were all surprised. Medyos lang yun ah. We were all surprised. Dismiss na pala yung kaso ni Joel Villanueva. Wala tayong kaalam-alam. Even yung bagong ombudsman, wala siyang alam na na-dismiss na pala yan. Ano to? Patago? Na na-dismiss yan? Bago yan, sinabi kasi ni ombudsman Remulla, no? Boying Remulla, nasusulat siya kay Senate President Tito Sotto para i-implement na yung dismissal kay Joel Villanueva. Yung ruling na yan, 2016 pa yan, ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. 2016 ruling pa yan. Yun pala, nung panahon ni Martires, Ombudsman Martires, panahon ni Digong yan ha, na-dismiss yung kaso ni Joel Villanueva nang walang nakakaalam. Hindi na balita sa media, sa radyo, sa social media, wala. Ano yun, tinago? Or hindi lang natin alam? Posible kasi, no? Excuse me. Posible hindi lang natin alam. Or magaling lang talaga sila magtago na wala man na nakatunog. Sa ingay ng media, di ba? Napakaingay ng media, wala man na nakatunog. Hindi man lang nabalita na na-dismiss na pala yung kaso na yan. Si Boying Remulla talaga magugulat. Ano ba yan? Secret decision yan? Hello? Magic! Lakas talaga ni Joel Villanueva, oh. Lakas kay Digong, oh. Oh, nasa GMA News Online. Ombudsman Remulla, sinasabi niya, dismissal of RAPS, yung mga kaso po laban kay Villanueva, isa po yung quote-unquote a secret decision. Sikretong decision po yan. Congratulations ha kay Joel Villanueva ha, na-dismiss po yung kanyang kaso ng sikreto lang. Walang nakaalam. Of course, maliban kay Villanueva, maliban kay Martires. Mangilan-ngilan lang ang nakakaalam, no? Antindi, no? Former Ombudsman Samuel Martires' dismissal of the complaints against Senator Joel Villanueva in connection with the alleged misuse Priority Development Assistance Fund. Ito po yung PDAF, no? Kasi hinatulan po siya diyang guilty na pinapadismiss na nga siya ng ombudsman noong 2016 sa hindi po tamang paggamit ng PDAF. Yung PDAF scam na yan, yung Priority Development Assistance Fund. Yung pagkakadismiss ni Martires dyan, sabi ni Remulla, isa po yung secret decision. Grabe talaga, oo. Basta pabor talaga sa inyo, oo. Nanahimik na lang, oh. Kung ako kay Joel Villanueva that time, magpapapress ko na ko eh. Kasi ano yan eh, kumbaga big win yan. Malaking pagkapanalo nila yan kasi na-dismiss yung kanyang kaso. Dapat i-celebrate yan. Pero alam mo ginawa ni Joel Villanueva? Psst, secret lang natin. Quiet lang, walang makakaalam. Na-dismiss na po yung kaso. Tindi, no? Kasi secret decision lang. Aba, matindi talaga. After Remulla said that he was going to ask Senate President Vicente Tito Sotto III to implement former Ombudsman Conchita Carpio Morales' dismissal order in 2016. Sa kaso po ni Villanueva, the senator said the case against him had been dismissed in 2019. Antindi ah. Panahon pa po ni Digong, sabi ni Villanueva, no? Panahon po to ni Digong, 2019, si Martires ang ombudsman, na-dismiss na po yung kaso ko. Pero hindi nag-celebrate si Joel Villanueva. Diba? Kung typical kang tao, sige, ordinaryong tao, sige, senador, politiko, kung ano man yan. Kapag ang ruling, pumabor sa'yo, proud ka dapat eh. Diba? Ipapakalandakan mo sa social media. Nagkamali kayo sa pag-akusa sa akin. Sa mga nagsasabi sa akin na hindi tama yung paggamit ko ng PDAF, nagkakamali kayo. In fact, na-dismiss na ng ombudsman yung kaso ko. Diba dapat proud ka? Dapat ipagmamalaki mo yan kasi na-dismiss na eh. May narinig ka ba? Narinig mo ba kay Joel Villanueva? O baka di lang natin alam.
Nagsabi siya na, "Oy, congratulations sa sarili ko. Na-dismiss po yung aking kaso. Oy, nagkamali kayo ng husga sa akin. Na-dismiss po yung aking kaso." May narinig ba kayo niyan? May nabalitaan ba kayo niyan noong 2019? Ako wala. Sikreto lang eh. Hindi mo pwedeng idahilan dahil busy ang tao sa pandemic. No. Pumutok ang pandemic 2020. 2019, mainit-init pa yan. So hindi mo pwede sabihin na distraction yung pandemic. After Remulla said that he was going to ask Senate President Tito Soto, yan yung bumulaga sa kanya. Nagulat din si Remulla, no? Kasi in a way, parang napahiya siya dyan eh. O hindi mo ba alam na dismiss na yung kaso ko? Tapos susulat ka pa kay Tito Soto, di ba? Napahiya si Remulla dyan eh. Ayun pala, sikreto kasi. Martires has then confirmed that he dismissed the raps against Villanueva. Lumabas lang siya noong sinabi ko na may gagawin ng ombudsman tungkol dyan. So, it is a surprise. Secret decision. Sabi po ni Remulla. Bakit ngayon lang? Ang tibay, no? Magic. Isang malaking magic. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet over the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Alam nyo ba yon? Nobody knows about it. Sabi ni Remulla, walang sino man ang nakakaalam maliban kay Martires, kay Villanueva, of course, yung close allies. Sila lang ang nakakaalam. The public did not know anything or something about the dismissal. Magaling magtago. Iba talaga, oh, sige. Kalyado kita, i-dismiss natin yung kaso na yan. Ang tibay, di ba? Remulla said he was not being unfair to Villanueva, but was merely taking action given that the Ombudsman 2019 decision on the Villanueva case was not previously published. Hindi isinapubliko yung desisyon ng Ombudsman. Di ba? Typical na government agency. Transparent ka dapat eh. Once na may major case na na-desisyonan yan, major case to. Senador ang pinag-uusapan natin dito. Magpa-press con ka. Karapatan ng taong bayan malaman yan. Gaya ng ginagawa ngayon, very transparent. O may desisyon, ang Korte Suprema nagpapatawag ng media. Ang Ombudsman nagpapatawag ng media. Ang DOJ nagpapatawag ng media. Kahit ordinaryong tao nga nagpapatawag ng media eh. Para ipaalam sa taong bayan, ito yung nangyari sa kaso. Pero nung panahon ni Martires, na-dismiss na yung isang malaking kaso, kontrobersyal na kaso, walang nakaalam. Sinong hindi maghihinala niyan? May magic na naganap. Diba? Magtataka ka. Dismiss na yung kaso, wala nakakaalam. Ngayon lang, nabubulgar yan. Sabi ni Villanueva, di naman na-publish yan. Di yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit sa Senate, hindi nila alam yan. Don't you call that a secret decision? Sabi ni Remulla. Don't you call that a secret decision? O anong term mo dyan, Joel Villanueva? Hindi yan secret. Discreet. Mas maganda. Mas maganda. Hindi na ipapangalandakan. It is not a harassment. It is what everybody thinks is still valid but turned out to be not valid anymore due to a secret decision. Misteryoso. Wow. Grabe ha. Misteryoso ito. Remulla said that it was hard to believe that a resolution concerning public interest by the previous ombudsman would not be released to the public. Hindi lang si Remulla ang nagtataka. Tayo nagtataka. Ang taong bayan nagtataka. Misteryoso yung naging desisyon. It is a very mysterious decision. Sabi ni Remulla, he ran for public office. He was elected senator. So it is a very newsworthy thing. It is something that is in the public interest. Correct. Pero sinikreto. Magaling, di ba? Usapin ng public interest ito, pero hindi ipinalam sa publiko. Sige, now, sabihin niyo hindi public interest ito. Hindi public concern itong usapin na yan. Senador siya. Dati, party list representative. Miyembro ng Kongreso. Tapos wala nakaalam. Antindi, di ba? Lakas talaga ni Joel Villanueva. O kanino kumakapit itong si Joel Villanueva? Bakit napakalakas? Samantalang guilty na siya, ha?
Ang parusa niya, dismissal na. Matatanggal na siya sa pwesto, pero nalusutan pa rin. Ang tibay, di ba? It is a very mysterious decision. Rimulya said his office would study the 2019 Ombudsman decision, clearing Villanueva of any criminal or administrative liability over the misuse of PDAF allocation. Parang lumalabas tuloy dito, napakalinis ni Jovel Villanueva, no? Yung reklamo sa kanya, hindi natin alam eh. Paano nabaliktad yan? Guilty na nga eh. Unfair na nga yung Senado dyan dahil hindi sumunod sa Ombudsman eh. Yun ang sinasabi natin sa previous vlog natin eh. Binastos na yung Ombudsman, may ruling na ang Ombudsman, di nyo ginalang. Kesyo wala daw jurisdiction ng Ombudsman sa Kongreso. Hindi nila sinunod yung desisyon ng Ombudsman. Buwagin nyo na yung Ombudsman. Yun ang sinasabi ko sa previous vlog ko. Buwagin nyo na ang Ombudsman, total, di nyo naman respeto yung desisyon yan. Kapag favorable sa inyo, irerespeto ninyo. Yung 2019 ruling ni Martires, sige, nirespeto ninyo. Pero yung 2016 ruling ni Conchita Carpio Morales, hindi nyo nirerespeto kasi walang jurisdiction. Talaga nga naman, oo. O, pag-aaralan daw po ni Rimulya yan. Sana, para malaman naman ng taong bayan. Ano yung magic na naganap dyan? Hindi na raw po tutuloy, definitely. Ano pa yung point na itutuloy ni Rimulya ang pagsulat niya kay Tito Soto? Hindi na, kasi magmumukha siyang katawa-tawa. Dahil yung Ombudsman mismo, dinismiss na yan noong 2019. Ito, issue ng forged signature. Pineke ba yung mga pirma? Martires said that he dismissed the complaints against Villanueva in 2019 due to a forged signature. Grabe, oo. Sabi ni Martires kasi may nakita doon sa dokumento na yan, pineke yung pirma. So dinismiss ko na. Galing, no? Pero ng trial, bago yung 2016 decision, hindi lumabas yan. Noong nagpalit ng Ombudsman, yan, dyan lumabas yan. Atende, no? Kasi ang ginamit na pangalan sa request ng Buhay Party List ay pangalan ni Senator Joel Villanueva nung siya ay congressman pa. Finorge yung signature at there is no evidence on record na yung pera na natanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. The former ombudsman told Super Radio DZBB. Ayan na. Mabilis na lang mga tuwiran. Mabilis na lang magsabi ng mga alibay, ng mga dahilan. Pero kung malinis talaga yung desisyon, itong sinasabi ni Martires, na may mga forged na pirma, na kulang sa mga ebidensya, bakit nyo itatago? That's the basic question, ha? Kung malinis yung ginawa ninyo, bakit nyo itatago sa publiko yan? Bakit takot kayo sa scrutiny? Bakit takot kayo sa criticism kung malinis naman pala yung ginawa ninyo? Kung tama naman pala yung prosesong pinagdaanan, bakit nyo itatago sa publiko? Wala namang problema yan. 2019, sige, nagpatawag kayo ng media, ito yung decision namin. These are the reasons why we are dismissing the case against Joel Villanueva. Then enumerate the reasons. First, forged signature. Second, there is no solid evidence against Villanueva. Ganun lang yun eh. Bakit kailangan yung itago? Tinago ninyo. So may kasalanan kayo dyan, may pananagutan kayo dyan. Ano, malicious ang intensyon. Hintayin natin kung ano yung decision dyan ng ombudsman. Bagong ombudsman, ha? Kay Rimulya, tingnan natin kung ano magiging decision ni Rimulya. Kasi sabi niya, aaralin niya yan, susuriin niya yan. Hindi lulusot yan. Kasi napahiya siya dyan eh. Surprise! Dismiss na pala yung kaso. Walang kaalam-alamang taong bayan. Surprise! Aaralin niya yan at hintayin natin yung magiging decision dyan. Kayo ba? Tingin nyo ba misteryoso yung naging decision? Ako, definitely, misteryoso yung naging decision dyan. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, ayan, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow yung mga nasa Facebook. Yan, like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.